tingnan nyo yung Section 2. Amendments lang, ha? Pwedeng initiative. Ito, yung manggagaling naman sa atin na pagbabago na gusto natin. So yung suggestion o yung panukala ay galing sa atin. At kailangan mo lang masatisfy na yung registered voters sa buong Pilipinas, pipirma 12% sa kanila. At lahat ng legislative district, 3% nakapirma. So ang mangyayari dyan, is-schedule ng COMELEC yung ratification at kung pumayag tayo ay aprobahan. Pwede nang balikan yung magbago, mag-amend ng Constitution. Amend lang, ha? Bawal yung malalaking issue dito sa team. Diba yung sinabi ko na, konting adjustment lang. Now, tingnan itong last sentence dito. Congress shall provide for the implementation of the exercise of this right. Ang ibig sabihin nito, ito yung hindi self-executing. This means, kailangan ng batas na magbibigay ng mga detalye kung paano gagawin itong initiative. Okay. Ang Kongreso, gumawa ng RA 6735, Initiative and Referendum Act, noon pang 1989 ata. Shortly after bagong constitution, nagkabisa. Ang problema, ng time na yun, no, gusto nang i-lift yung term limits. Ganun kaaga. Ang problema, nung sinilip ng Supreme Court tong batas na sinulat na Kongreso, yung sinasabi kong Initiative and Referendum Act, wala namang nakasulat doon sa loob daw tungkol sa pag-amyenda ng saligang batas. Hindi tulad ng paraan kung paano amyendahan ang mga ordinansya. So kasi lahat ito from your barangay to the constitutive. Diba? So Initiative and Referendum Act covers all local governments. Lahat ng mga uri ng gobyerno. So merong mga nakalagay doon kung paano mag-amyenda ng ordinansya. Ang ordinansya, alam natin, gawa ng barangay, gawa ng munisipyo, di ba? Mga sanggunian natin, gawa ng sangguniang pangsod, gawa ng sangguniang panlalawigan. Right? So, merong sistema doon kung paano tayo bilang mga mamayan ay maaaring magsulong ng mga batas na tingin natin ay kailangan natin sa ating mga local government units, sa ating mga barangay, sa ating mga syudad, sa ating probinsya. Pwede yun. Wala akong alam na kaso na nangyari. Okay. Pwede rin sa ilalim ng batas na yun na mag-propose ng batas sa national level. Di ba? Minsan tinitingnan natin yung Kongreso parang wala namang ginagawa. Di ba? Or ayaw nilang bigyan pansin yung uh, batas na gusto natin. Pwede, mayroong sistema kung paano ganun din, no? Kukuha ka lang ng certain percentage, may porsyento ng mga registered voters. Pag umabot ka na sa minimum, pwede mo i-presenta sa COMELEC at yung COMELEC schedule ng plebiscite. Tapos, kung aprubahan ng karamihan ng mga Pilipino, dahil national law yan excuse me. Dahil national law yan, buong Pilipinas yan involved. Ngayon, merong isang halimbawa akong maalala, I think, ng agrarian reform, may mga susulong ng isang batas na kaso medyo zero retention limit kasi yung gusto nila eh. So, pag yan yung panukala mo, harangan ka talaga ng mga may-ari ng lupa. At walang nangyari din sa initiative na yun. Hindi umabot. So, paano naman yung pag-amenda ng Constitution sa ng Supreme Court? Walang nakalagay dito. So, itong batas na to ay inadequate. Kulang. Hindi, diba? Kulang siya para i-implement itong Section 2 kung paano mag-amend ng Constitution by initiative. Kaya naman, gulong-gulo na yung mga abogado pag bagong attempt na yung initiative para magbago ng. So, nangyari sa Defensor Santiago, nangyari yan sa Pirma, nangyari yan sa Lambino. All of them trying to use initiative as a way to amend the Constitution. May mga lifting of term limits, may
may um, yung tawag mo dito, change ng form of government. So hanggang ngayon, ang sabi ng Supreme Court is, although hindi naman unanimous, ang ruling pa rin ng Supreme Court sa ngayon ay kulang yung Republic Act 6735. So hindi tayo pwede mag-amend ng Constitution through amendment. Right? Okay. Pinipilit pa rin na. Ang hindi ko maintindihan hanggang ngayon ay, 19 ano pa yun early 90s. Bakit di nila amendahan yung 6735 para lagyan ng procedure sa pag-amend ng Constitution? Nandun na yung batas eh. Hindi naman unconstitutional yung batas eh. Hindi naman labag sa saligang batas. Yung Initiative and Referendum Act. Hindi ko po alam ang sagot. Kung ba di na lang nila dagdagan. Para kung gusto nilang mag-amend ng Constitution, gamitin nila yung Section 2. Gamitin nila itong Section 2. Okay? So yan yung situation ngayon kung bakit, well, technically, mahirap mag-amend ng Constitution. Although, sa totoo lang, talaga namang ayaw nating masyadong madali ang sistema para mag-amend ng Constitution. Pero sa kaso natin, meron tayong mga issue na hindi klaro. Halimbawa, itong 3/4 vote of all its members voting separately ba o hindi. Kasi sa ibang bahagi ng saligang batas, nakalagay kung voting separately or not. Tapos, dito pa rin sila nagpipilit. Initiative sila ng initiative. 100 pesos para mag-sign sa initiative. Ang sumasama ng loob ko kasi is, pag napanood niyo yung mga video na kinapture ng mga, ng mga tao, ang explanation nila is, pag hindi kayo pumirma, titigil yung ayuda. Hindi po, hindi po constitutional issue yung ayuda. Pwedeng gawin niya ng kahit anong local government, gusto ng kongreso, kahit walang amendment ng constitution. So, parang huwag niyo naman kaming lokohin. Kasi it's a matter of budgeting lang yan eh. Okay? So, para lang klaro, no? Amendment or revision, pag big time yan. Pwedeng Congress, pwedeng Constitutional Convention. Itong Congress, sinubukan niya ni JDB ni Jose de Venecia, kung maalala niyo. Sabi niya, bibigyan namin ng deadline ang Senado na pumunta dito sa amin at mag-deliberate at mag-propose ng amendment sa Constitution. Kung ayaw ninyo, tutuloy namin. So yung argument niya doon, ang sinasabi niya is, ang interpretation namin, all its members combined. So kahit wala kayo, hindi namin kayo kailangan. Pwede kaming gumawa ng proposal, tapos papa-approve natin sa taong bayan. Yun yung panahon na nag-threaten mag-people power kung itutuloy nila yung balak nilang amendahan ng Constitution sa ganung paraan. Walang participation ang Senado. Ewan ko naalala nyo na, natakot sila eh. Kasi pinasabi talaga nila kay JDB, sabihin mo na patay na ang iyong charter change. Sabihin mo, hindi, mag-people power kami na mas malaki pa sa people power 1 and 2 combined. So, umatra si JDB. So, hindi pa siya nare-resolve ng Korte Suprema. Paano may mare-resolve ng Korte Suprema? Well, halimbawa, tinuloy ni JDB yun. Halimbawa, ngayon si Romualdez, ang speaker, di ba? Halimbawa, sabi niya, hindi man nakalagay voting separately eh. So, baka naman pwedeng yung iniisip ni JDB. So, mag-convene tayo, not as legislators, pero as in constituent assembly, propose mag-amendment, gumawa ng amendment, tapos, ipa-approve natin sa taong bayan. So, mangyayari dyan, magko-complain yung Senado, sabi nila, huy, hindi kami kasama dyan. Or anyone, sinong mamamayan, pwede I think, kung yun yung issue, may violation ng Constitution, papaabot yan sa mga korte para magsabi kung ano ba talaga ibig sabihin nito. See? Naintindihan nyo? Pinari nakikita ko yung mga facial reaction nyo, pero wala akong nakikita sa inyo. So, for all I know, wala akong kausap. Anyways, ganun nagkakaroon ng kaso. Okay? Ganun nagkakaroon ng kaso. Constitutional Convention, pwede rin. Tsaka itong amendment, itong initiative na dapat ayusin nila bago nila pilit gamitin ulit. Alright.
Itong Section 3, yung sinasabi lang naman ay yung sa Constitutional Convention, baka gusto nilang yung taong bayan ang mag-decide kung gusto natin ng Constitutional Convention. So sa halip na mag-call sila, sabi lang nila, gusto niyo ba ng Constitutional Convention? Then you proceed from there. Ito yung sinasabi kanina, pag nag-amend ka o nag-revise ng Constitution under Section 1, kailangan pa rin i-ratify by majority of the votes cast in the plebiscite, which shall be held not earlier than 60 days nor later than 90 days after the approval of such amendment or revision. Ito rin sa Section 2, yung sa initiative, kailangan din i-ratify. Mayroong proposal ako nakita sa Kongreso na parang hindi na kailangan i-ratify. Kaso hindi natuloy yung hearing eh. So hindi ko alam kung anong nangyari doon. Can you imagine na pag hindi na kailangan i-ratify, parang batas na lang yung ginawa nila. Kasing daling na gumawa. Batas, madali lang naman yan eh kung pumapasok yung mga kongresista eh. Pero meron isang proposal na tinatanggal to. Tinatanggal to. So wala na tayong say. Wala na tayong boto. Sana hindi matuloy yun. Yan. Okay. Ito yung definition natin kanina ng revision at ng amendment. Ngayon, ang problema dyan is sometimes doon sa Lambino case, no? Karamihan ng mga justice sa Supreme Court, sabi na revision na yan, Diyos ko naman, gagawin yung parliamentary. Tapos, itong ganito kadaming provision ng Constitution yung mapapalitan. No? Pero meron pa rin justice kasi kung gusto talaga nila, sinasabi lang, ano lang yan. Amendment lang yan. So may politika diyan, no? Kasi sila yung nagde-define eh. Sila yung nagsasabi na ano ba talaga yung revision, ano ba talaga yung amendment. So hindi mo alam kung paano ano yung kalalabasan ng kaso every time abot ka ng court. Ito naman yung, ano lang naman to, isang expert ng Supreme Court sa Lambino case, no? Sa, ayon kay separable provisions, yun lang yung pwede mong gawin sa amendment. Ito nga yung point ko eh, na marami kang pwedeng kunin na opinion kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng revision at kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng amendment. At kung gusto mo talaga at nagkataon na puro uh, uh, chacha yung mga justice mo, maaaring maligtad yung ruling ng Bino at naging, kahit na change sa form ng government into parliamentary, sabihin ng Supreme Court, hindi, ano lang yan, amendment lang yan. So, pwede yan sana sa initiative kung meron tayong batas sa initiative to amend the Constitution.